kumita ng ganong kalaki, at kung ikaw tiwaling government official, ano ba yung sabihin mo? O basta, 10% ako dyan. Diba? Kaya pwede mo itong ihalin tulad doon sa Ghost Flood Control Projects. Naalala mo si Sing? Ganito rin po dito. So, kumbaga, jeepney Pogo driver. style, Oo. flood control project style, same, and it's happening ngayong Enero at Pebrero. Pwede ng 1 billion dito, hihingian ka ng 10%. Meron ka pang 900 million. Laki pa rin ang kita. Hindi ba? Oo. Mr. Grabe. President, nangyayari po ito ngayon. Hindi lang flood control ang pinag-uusapan natin dito, pati dito, sa rice cartel. Kung naobserbahan po ninyo, meron na din pong mga recruiter para sa mga guro ng mga ibang bansa. Ay, mas pinipili nilang mag-Thailand. Mas okay pa yung kita ng mga teachers sa Thailand. Kasi nga po din sa naghihintay na oportunidad sa ibang bansa, sa liit nga din po ng swelduhan ng mga guro. Kasi nga kung ang ating mga sundalo ay agad-agad din po na binigyan ng aumento kahit na hindi humihingi. Oh. Sorry ha, kahit na, naalala mo, biglang nag-anunsyo Yes. na taasan natin ang kanilang allowance. Yan. After ng sunod-sunod na Banta na visiting the troops. Ganon. Akala ko sunod-sunod na banta ng mga, alam mo na, yung mga nagdaang mga panahon na merong hindi maitatanggi na destabilization. Ayun nga. Anyway, sige po. So, 9:25 na po ang ating tamang oras ngayon. At tayo po mga kapatid ay tutunghay po para po sa ating po magandang balita po naman. Dito tayo muhugot ng inspirasyon. Pero, mga kapatid, ito lamang. Gusto ko lang puntahan itong... sandali ba't ba ako napunta kay Trigib? Ay. Trigib Ulaybar. At saka si Adrian. Oh. Oo. Kumusta si Adrian? Hindi Di ko mo naman- nakikita rin sa Malacanang? Hindi. Tsaka sinusubukan ko rin siyang kunan sana ng statement. Di Pati na si sumasagot former sa ES. Viber eh. Dati ba sumasagot yun? Hindi talaga siya sumasagot, si Adrian Bersamin. Hindi, kahit na message ka ng message. Si ES sumasagot. Dati? Dati. Oo. Ah. Kung magpakilala ka ikaw si BBM, Ay, baka sumagot. Fake news. nakita mo ba yung text message? Wala naman daw nakikitang text Wala message. namang probable. Sabi ng niya. Wala namang probative value yun. Oo. Saka inaamin naman mismo ni Congressman Tino na yun, hearsay. Oo. Kung hindi lalantad, yung sinasabing mismo, Mismong mismong kapalitan ng Sino text. to? Yan. Nasa na ba si Leandro? Oo nga, nasa na ba yun? Wala ba sa Congress? Di ba, nagpaalam? Oh. Masama daw ho ang loob niya, mag-a-abroad na lang siya. Ayun. Ba't ka nga hindi nag-abroad, iho? Kung totoong mahal mo ang bayan at ikaw may malasakit. Nako. Anyway, ba't ako napunta sa ganito mga usapin? Ito lang, mabilis lang ito mga kapatid. Bago po tayo magkaroon po ng importante mga mensahe. Yung ating interview kanina tungkol doon sa bigas, no? Just to give you, at least meron kayong ideya kung gaano kalaking pera pinag-uusapan natin dito. Muli ang ating po mga kapatid definitely ay suporta po sa atin local farmers. Yan po, yan at yan po magmula noon hanggang ngayon ang ating pong advokasya. Yun lang. Kasi inaamin naman na hindi po kakayanin ng ating local produce ang pangangailangan natin sa kanin. Kaya po nagbubukas po ng kota ang DA. Pero sinasabi nga kanina ng spokesperson nila na under the rice tarification law, wala ng quantitative restriction. Basically po, pwede kang mag-angkat basta magbayad ka lamang ng taripa. Pero may catch dyan. Hindi ka makapag-aangkat, Maricel, kung wala kang import clearance mula dito sa BPI na ito. Yung BPI na yan, magmula panahon pa po ni Leia. Kailan si Leia? Leia. Naalala mo si Leia? Sinong Leia? Si Leia Cruz. Positive. Oh. Yung panahon ng sibuyas, Positive. garlic cartel issue. Positive. Yung Onion cartel. Onion cartel. Remember? Hanggang ngayon, ito pa rin BPI at BPI na ito ang... talaga bang hindi alam ito ng pamunuan ng
ng DA. At yung BPI, nung nag-hearing, sinasabi niya, di po, ginagawa na po. Yun pa rin yung sinasabi niya noong pa man eh. Eto lang ha. Sige, bago natin po, ito, babalikan natin tong issue. Ito pahapyo lang ito. Yung 450 million metric tons, nasabi ko nga sa'yo, katumbas ng 9 milyong sako ng bigas. Kapag kinuwenta po natin ito mga kapatid, sa 33 piso na landed cost ng premium 5% broken na Vietnam rice, 33 pesos. Kasama na dyan ha, yung pong taripa na 15%. Kapag ho iyan mga kapatid ay kinuwenta mo sa 9 million sacks na iyan, at ang kanila pong bentahan, doon na lang po mga kapatid, sa 33 pesos per sack na landed cost, yan ay 1,650 bawat sako ng bigas. Pero dahil nga po sa yaan ang landed cost, sila po ang mga importers mismo nang gagali sa kanila itong kwentadang ito ha. Nagpapatong sila ng 7 pesos per kilo sa 33. So 40 pesos per kilo ang bentahan nila. Yung sinasabi niya na sa intercity sa Bulacan, doon pumipili. Kasi doon din ang baksakan ng mga imported na yung ibang wala nang makuha. Kasi nga may question ng hoarding at cartel. So kapag kinuwenta natin yung 9 million sacks na iyan, sa isang sako ng bigas, 350 pesos ang patong nila sa bawat sako. So kung yan ay imumultiply mo ng 9 million, that's 3 billion 150 million pesos. Ganon kalaki. Well, dapat naman silang kumita kasi ngayon ang kanilang negosyo. Diba? 3.150 billion ang halaga ng kanilang kitaan. Laki. Alright. Pero yun nga, yung 3.150 billion na iyan, kung yan ay makokopo lamang ng iilan na mga importers, Ayun na. ano ang formula? Kung bakit para bagang may mga pinagpala lamang sa lahat ng mga pinagpala. Kung kikwentahin natin itong supposed to be nga po ang kinita nitong questionable na importer, hango mismo ha, sa naging pagdinig po ng komite ni Senador Kiko Pangilinan, kikwentahin natin, gusto mo bang malaman kung magkano ang ito ha, kahit na nga po iniimbestigahan, itong kumpanyang ito, itong Beatus Grain Emporium, tsaka yung Atara, binigyan pa rin po sila ng alokasyon na 25,606.74 metric tons equivalent to 512,134.80 kavans for January and same on February, total of 1,024,269 kavans na ang estimated income nila, dalawa lang ito ha, yung Beatus tsaka Atara na ito ay 358.4 million pesos. So questionable na po itong mga kumpanyang ito kasi nga lumalabas doon sa hearing, mismo nang gagaling kay Senator Pangilinan, pag nakita mo, kung binalikan niya yung 2022, 2023, alright, na mga datingan ng mga bigas. Dumarating galing po sa iba't ibang mga kumpanya na binanggit ko kanina, pero iisa ang destinasyon, yung bodega nito na Arvin International Marketing Manila. Iisa ang destinasyon. Kaya ang sinasabi ni Senator Kiko, parang may something. 5 kumpanya, iisa ang pinagbabagsakan. Parang obvious. Tapos yung mga address ng kumpanya, iisang lugar lang. At yung abogado ng kumpanya ay iisa din. Ayun lang. So, tapos sasabihin ng BPI na hindi namin alam ito. Sorry po mga kapatid. Talagang mag-iisip. Dito po, nawawalan na yung presumption of regularity. Dito po, ang presumption, meron ng irregularity. Kasi kung ikaw ikikita ng ganong kalaki, at kung ikaw tiwaling government official, ano ba yung sabihin mo? O basta, 10% ako dyan. Diba? Kaya pwede mo itong ihalin tulad doon sa Ghost Flood Control Projects. Naalala mo si Sims? Si Sims, ginamit lang yung kanyang lisensya, right? Yeah.
Tama? Okay. Naalala mo, opo, si Sally Santos. Yeah. Naalala mo nung panahon ng Pogo, nag-hearing din sa Senado, lumabas. Yung mga may-ari ng kumpanya doon kay... Lumaki po ako sa farm. kila teacher. Yeah, si teacher. Teacher Rubilin po nakasama ko. Si Teacher Rubilin. Sino ito? Si Alice. Oh. Si Mayor. Naalala mo? Yung mga may-ari ng kumpanya, market vendors, Oh, na yeah. nakarehistro sa SEC yung mga pangalan nila. Nagulat sila kasi may mga arrest warrant na sila. Yeah. Ganito rin po dito. Sec. So kung baga jeepney Pogo driver. style, Oh. flood control project style, same, and it's happening ngayong Enero at Pebrero. Na kumpanya na binigyan mo ng pagkakataon na mag-angkat kahit na alam mo na iisa lang ang may-ari. Nako. Hindi po ba? Pare-pareho ng Kaya style. pag pinag-usapan natin itong total na kinuwenta ko kanina, na ang aabutin po na halaga 3-point-something billion pesos na importasyon nito, humingi ka lang dito ng 10% sa lahat ng ito eh. Ilan? Magkano ang porsyento sa 3.150 billion? 10%. Magkano Korean? 300. Kaagad, Diba? diba? Ang galing sa Ang laki mathematics na. ng Miss PUP. Pakita mo naman yan. Kaya nga ako Ang bilis. nag-mascom. Ang bilis, di ba? 300 million Oo. agad sa 10%. Eh kung ikaw yung importer, makakopo ka dito ng 1 billion dito, hihingian ka ng 10%. Eh, meron ka pang 900 million. Korean? Laki pa rin ang kita. Hindi ba? Oo. Mr. Grabe. President, nangyayari po ito ngayon. Hindi lang flood control ang pinag-uusapan natin dito, pati dito, sa rice cartel. Alam nga namang, ang lagay naman, sa lagay naman, hindi nyo alam ito? Baka dapat, manawagan din tayo dun sa ibang mga senador. Samahan nyo naman si Senator Kiko Pangilinan dun sa hearing para may katulong naman din siyang magtanong, nang mas mapabilis yung paghugot natin ng detalye. No? Alam mo, Sel, sa mga nagdaang administrasyon, panahon ni Gloria Arroyo, yan. Sa lahat po ng mga nagdaang administrasyon, kapag pinag-usapan natin ng rice importation, nandidiyan ang pangingialam ng mga makapangyarihan. Kasi yan unang-una, walang lugi. Yan ang kailangan. Oo. At kumbaga, legal. Yeah. Right? Yun lang. Yung pribilehiyo na ibinibigay mo doon sa importers. Nakita mo kanina, hindi nga nakakasagot kasi walang issuance, walang order, walang black and white. Ano criteria mo para bigyan mo si Maricel Halili, Emporium, ng import permit, ng ganito kalaking volume ng bigas? Wala. Discretion lang ng taga-BPI. Ay, ang swerteng taong ito. Sana all! Kita mo? Napakaswerte niya. Siya lang ang may discretion kung sino bibigyan ko ng ganito karaming alokasyon. Okay. Mini mo. O ikaw, pwede ka. Oo. 5 company mo, pwede. Right? Diba? Amin yun. Walang sayan. O sige po, hanggang dyan lang po tayo muna mga kapatid. Dahil handa na tayo. Andiyan na ba yung atin? Ito ho muna mga kapatid, ang mga balitang trending ngayon. Sa lahat po sa inyo, mamaya po, huwag kayong mag-alala. Pag-uusapan po natin yung isyong yan. Ito kasi talagang malapit-lapit sa ating sikmura kasi nga po pinag-uusapan po natin ay bigas. Alright? Bigas, rice, as in ang ating pong staple. At kapansin-pansin kasi Ate Maricel, kung hawak mo itong bantay presyo mismo ng Agriculture Department. Yung pong, ang pag-uusapan natin dito, imported rice. Bagamat tayo po ay supportive nga para po sa ating local rice industry, hindi ho ba't inaamin naman mismo po ng gobyerno na kulang ang ating local production, kaya po hinahayaan ang pag-aangkat. Mga kapatid, sinasabi po ng DA nga, kaya po nagkaroon ng moratorium. Wala munang importasyon nitong nagdaan po mga buwan nitong 2025
Kasi nga panahon daw po ng anihan at ayaw nilang makipagkompetensya po ito sa anihan. Sa ganun po naman, kumita ang ating pong mga rice farmers. Tama naman po. Tumaas-taas po ng bahagya yung presyo po ng palay at yan po yung na magandang balita nga. Pero nagkaroon na po talaga ng kakulangan sa supply. Kaya muli, nagbukas po ang kagawaran ng agrikultura ng kota o alokasyon. That's 450,000 metric tons sa buwan ng Enero at sa buwan po ng Pebrero ngayong taon. 450,000 metric tons. Alam mo ba kung ilang sako ng bigas yun, Ma'am Maricel? Ilan? Yan po'y katumbas ng 9 million kabans. Ang isang metric ton ay 1,000 kilo eron. Alright, so 1 metric ton is 1,000 kilos. I-divide mo yan ng 50 kasi nga ang bawat isang sako ay 50 kilos. So kapag po natin kinuwenta yan, yan po'y katumbas ng 9 million sacks of rice. Yan pong alokasyon for January and also ngayon pong Pebrero. At sinasabi nga ng DA, di ba, ngayon daw pong Marso, nangangako mga importers na hindi daw po mag-aangkat ng sobra kasi nga po ayaw nila sumabay sa inaasahan din natin na harvest season na paparating daw. Inaasahan daw yung mga importers. Sandali lang, Ma'am Maricel. Sa gitna po ng pagkakaroon natin ng rice liberalization, di ba? Import liberalization law, itong rice tarification law, na kumbaga po ito po ay wala na pong restriction, no? Sa dami mo ng aangkatin, ang DA nagbibigay pa rin po ng restriction practically kasi sila rin po ang nagbibigay ng tinatawag po na SPIC. Ano ba itong ibig sabihin ng SPIC na ito? Ito po yung sanitary, phytosanitary import clearance. Ibig sabihin, kahit na sino ka pang importer ng bigas, hindi ka pa rin makakapag-angkat kung wala ka niya na manggagaling sa Bureau of Plant Industry. So, ibig sabihin din, kinakailangan mo pa rin ng import clearance. Kahit na deregulated yan, kahit na ang sinasabi nga ng batas, ay mag-import ka lang basta bayad ng taripa. Hindi ho ba ang taripa po ibinaba nila? Remember? Ginawa na lang 15%. Kung saan nga umaalma ang lahat ng grupo. Kilusang magbubukid, Sinag, FFF, lahat umaalma. Ba't yung ibinababayan? Para nga daw po bumaba din ang presyo ng imported rice. Pero naramdaman ba? Ayun. Hindi. Mataas pa rin yung presyo. Oo. Andito po, ang laging sinisisi sa bandang dulo ay yung nasa palengke na retailers. Yung grupo po ng mga rice retailers ang sinisisi. So it's kind of complicated kung titignan mo ho sa aspeto ng regulasyon at yung pong sinasabi nga na pananagutan, pero kung aaralin mo yung issue para matutumbok mo ang sinasabi pong dahilan. At yan po ang lumalabas na ngayon pa lang sa ginagawang pagdinig ni Senador Kiko Pangilinan sa kanyang Committee on Agriculture sa sinasabi pong patuloy na agricultural smuggling na nangyayari. Noon pa naman yan, Sel, na issue, di ba? O sige, nakantabay po kami para po sa ating papanayam this morning kasi nga marami tayong katanungan na gusto nating hanapan lang po ng kaliwanagan. And for the record po, nakailang tawag na kami ha. Dito po kay Secretary Chu Laurel at siya po ay nag-refer ngayon sa kanila pong spokesperson. At kami rin po natawag kay Chairman Kiko Pangilinan para nga siya makapanayam kung ano ho ba so far ang kanila pong natutumbok sa mga nagdaang pagdinig at kung ano po ang magiging dulo po nitong hearing na ito. Nako. And we have to give him credit, Sel, kasi pinanonood mo siya, siya lang mag-isa. Ang nandoon. nagtatanong talaga. Hindi, nandun. Ang nandun. Sa hearing. Wow. Siya lang ang matyaga. Kaya sabi ko, wala bang interest, with all due respect, wala bang may interest dito sa isyong ito? Oo. Wala ba? O baka may pumipigil? Ay, di ko alam. Ha? May mga lumabas lang kasi dati ng mga information. Although may mga denial na rin naman. Oo, yun lang naman. Nagtatanong lang din ako. Oo, hindi ho naman siguro ikasasama ng loob nila na magtanong po tayo. Ang pinag-uusapan natin dito, pagkain. Siya lang mag-isa. Kahit naman siguro sino gaano kakagaling o katalino, kung ikaw lang mag-isa,
baka maubusan ka ng tanong o kaya baka hindi ka na makafocus doon sa sagot sa iyo ng iyong resource person Yeah. at nakakaligtaan mo yung mga dapat na itanong na maayos o kaya direktamente. Oh. Kasi meron yung isang starring, di ba? Anong pangalan nito? Si Joseph Yao ba pangalan? Joseph Yao? O, na doon sa pagtatanong po, may sinasabi siyang yan na daw po ang kalakaran. Gusto ko sanang kung nandun tayo, tanungin, dali lang, anong kalakaran? Hindi na ho na porso yun. Kalakaran ng alin? Mamaya po, tunghayan natin to ha. Gaano ito ka-importante? Sa gitna po ng pagbababa ng taripa ng rice import, sa gitna rin po ng sinasabi ngayon na so far po ha, ang landed cost average po ng Vietnam rice ay 33 pesos kasama na yung taripa. Bakit pagpupunta ka sa palengke, mismo ang DA nagsasabi na ang average po ng bigas na ito na 5% broken from Vietnam ay 55.68 pesos per kilo. Andiyan na ba siya? Alright, okay ha, sandali lang ha. Okay, nasa linya na po natin ngayon at tayo pimapalad